GSIS Balik Ginhawa 2, Loan Moratorium Program ng GSIS na nagbibigay ng refund para sa mga kwalipikadong miyembro at pensyonado. So, nagbabalik nga ulit sila and last time gumawa ako ng video dito dahil 31,000 pesos yung natanggap ko nga dito na refund, 3 buwan yan. At pumasok nga agad sa my Landback ATM UMID ko. Walang kaltas yan, guys. Kaya kung gusto nyong malaman kung paano ulit makapag-loan moratorium ng another 3 months, panoorin nyo yung video na to hanggang dulo. Dahil kung ni minsan hindi pa kayo dito nakapag-try, ay nako, qualified kayo for 6 months na refund. Napakalaki niyan. At talagang makakatulong. So sa video na to, pag-uusapan natin lahat ng mga frequently asked questions about dito at yung step-by-step nga ulit ng pag-avail dito sa My Balik Ginhawa program. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. Ito nga muna yung step-by-step kung paano ulit makapag-avail dito sa My Loan Moratorium Program. Open lang natin itong GSIS Touch and then i-click natin sa Members Request Form for Loans. Medyo matagal yan ngayon dahil ang daming nagkiklik ngayon dito sa may refund, kaya ayan, konting pasensya lang. So lalabas na nga dito yung Balik Ginhawa 2 Loan Moratorium through Refund. So click lang natin dyan and lalabas dito yung information natin. So kung meron kayo dyan kailangan i-update, so i-click nyo lang tong I need to update my information. Pero kung wala naman, i-click nyo na yung I confirm that the above information is correct. So ayun, i-continue lang natin. And then, matagal ulit mag-loading yun sa akin, pero ayan, tiyaga lang. So dito, lumabas na nga yung pinaka-loan ko sa may GSIS na qualified nga para dito sa may moratorium. So meron ako ditong multipurpose loan at yung equivalent nga ay 31,813.35. So yan yung 3 months ko nga na makukuha dito. 'Di ba? Ang laki niyan. So eto yung nakuha ko nung nakaraan. Nag-submit ako nung April 1, 2026 at na-credit nga sa may account ko nung April 10. O 'di ba? Mabilis lang din, hindi mo na kailangan tong ipa-approve dun sa may AO nyo. So wala na. Basta automatic pag nag-approve na dito, okay na 'yon. Aantayin mo na lang pumasok sa may ATM mo. So i-click nga lang natin to, yung loan na gusto nating ipa-refund and then submit. So after nyan is, okay lang natin to na are you sure you want to submit this request? So okay lang. And then, kailangan nga daw ng access sa may camera natin dahil magse-selfie tayo dito. So i-allow lang natin to and then, mareredirect tayo sa may pagpipicturean natin. So dito, i-get started lang natin. And then, magse-selfie na tayo. So ayan, proceed to take selfie na. At ayun na, ganun lang kadali. Congratulations. Thank you for verifying your identity. Your application has been approved na. So ayan, mag-aantay na lang tayo na makredit dito sa may account natin. And ayun, thank you so much talaga sa GSIS, di ba? Dahil ang laking tulong din na to, lalo na kung meron tayong mga kailangan bayaran na mag-due date na. So ito naman yung mga kadalasang tinatanong ng mga tao about dito sa GSIS na loan moratorium refund. So unang tanong nga, ayan, sinagot na din ng GSIS at ayan, isi-share ko na lang din sa inyo kung hindi nyo pa din to nakikita. So unang tanong, paano matatanggap ang refund? So ang sagot, ang refund ay direktang ikikredit sa iyong nakatakdang GSIS member bank account. So, hindi ito i-credit sa iyong payroll account. Yes, hindi yan i-credit dun sa may kung saan tayo sinesenda ng salary natin. So, ako sa may UMID ako, ng Land Bank pumapasok yung refund nga dito sa GSIS. And next question, ituturing bang arrears o pagkakautang ang mga na-refund na buwan? So ito guys, hindi po. So yung mga buwan nga na sakop ng refund ay ituturing na non-collection period sa ilalim ng moratorium at hindi maituturing na arrears. Ang termino ng mga pautang na inavail sa ilalim ng programa ay papalawigin ng naaayon sa bilang ng mga buwang sakop ng moratorium. So ito ibig sabihin, kung ako ay August matatapos yung loan ko, madadagdagan lang ng another 3 months yung pinakakakaltas nila sa akin. So parang ina-advance lang natin yung iniloan natin dito sa may GSIS. So imbes na August yung tapos ko, matatapos ako ng September, October, November. So ayun, sa November pa ako matatapos sa may loan ko dito. Kasi nga, nag-extend lang tayo ng 3 months. And next question, maaari pa ba akong mag-renew ng loan?
So ang sagot nga ay oo, mananatiling umiiral ang mga patakaran ng GSIS sa loan renewal. Ang renewal ay ituturing na ganap na pagbayad sa dating loan gamit ang proceeds ng bagong loan. Kaya pwede pa din. At next question, maaari bang kanselahin ang aplikasyon kapag ito ay naisumite na? Ayan, pwede pa daw ba tong cancel once na masubmit mo na? So, syempre, hindi na. So, kapag nasubmit na yung application, hindi na ito maaaring i-cancel ng miyembro o pensyonado. Kaya naman mahalagang basahin at unawaing mabuti ang lahat ng impormasyon tungkol sa programa at tiyaking final na yung decision bago ipagpatuloy ang pag-submit ng application. So dito, simple lang naman kung ayaw mong humaba pa yung pagbabayad mo ng loan, so wag ka nang mag-refund. Pero kung kailangan mo nga, meron ka kailangan bayaran, so why not naman na ipagpatuloy tong balik ginhawa na to. At next question, ano ang mangyayari kung ako ay magretiro, humiwalay, o ayan, pumanaw ka daw matapos mag-avail? So patuloy na susundin ang umiiral na mga patakaran ng GSIS sa pag-settle ng mga natitirang obligasyon mula sa mga benefit claims. And next question, sino yung maaaring mag-avail ng programa? So ang sagot, maaaring mag-avail ang mga miyembro at pensyonado ng GSIS na may aktibong loan account na hindi pa due o demandable. So kung wala kang loan dito sa GSIS ay hindi ka nga dito qualified. And ako naman, yung na-loan ko dito is yung multipurpose at medyo malaki nga yung kaltas sa akin kaya lumaki din yung marirefund ko. Nasa kulang 10,000 din yun, kaya 8 times 3 natin, kaya 31,000 mahigit yung makukuha ko. So next, anong mga loan ang sakop ng programa? So ang sagot, sakop ng programa ang mga aktibong GSIS loan account, kabilang ang housing loans basta't hindi pa ito due and demandable sa oras ng pag-avail. At eto na nga, hanggang kailan ba pwedeng mag-apply? So pwede ka nga mag-apply mula July 1, 2026 hanggang October 31, 2026. Kaya ayan, meron ka pang ilang months bago ka makapag-decide kung i-go mo ba to o hindi. So ito namang mga babanggitin ko, yung hindi covered ng balik ginhawa loan moratorium refund. So ayan, GSIS ginhawa or green loan accounts, GSEL, GBEL. Pangalawa, yung mga fully paid loans. Pangatlo, no loan payments made from December 2025 hanggang May 2026. Due and demandable loan accounts. Members with pending or approved retirement or separation claims. Members with matured life insurance policy loan or pending life insurance benefit claims. Members without registered GSIS bank account at advance or down payments made before the first due of the loan. Pero yung mga nauna nga na nakapag-avail na nung balik ginhawa program ay pwede nga ulit makapag-avail ngayon, kagaya ng ginawa ko. So kung never ka pa nga nakapag-claim na to, so pwede ka nga pwede kang ma-refundan ng mula December 2025, January, February, March, April hanggang May 2026. So 6 na buwan yan. So i-update ko kayo dyan sa may comment section or gagawin ko ng separate video kapag napunta na sa may pinaka-bank account ko sa UMID ko, yung pinaka-refund ko for 3 months. So kung may tanong pa kayo dyan, comment down below para masagot ko nga din at para mabasa nga din ng mga makakapag-try dito or gustong mag-try. So ayan lang guys. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!